Yan mga bro, sa mga araw sa inyong lahat. Meron tayong bisita dito. Isang City 100. Yan, shoutout kay bro. Galing pa sila ng Maynila. galing pa sila ng Maynila. Tondo mga bro. Ito, meron na mga gumawa nito mga bro. Ang problema nito ay namatay. Tapos naging palyado na. So ang mga ginawa, ayan. So palit ng 4-pin CDI convert. Kasi ang CDI nito mga bro ng City 100 ay primary type. Pag sinabing primary type, rektang kumukuha ng supply ang CDI dito sa stator, kaya siya primary. Kaya ang mga City 100 na stock mga bro, kahit tanggalan nyo ng battery, tanggalan nyo ng rectifier, aandar po yan. Kasi nga, hindi naman umasa dyan yung CDI natin. So ngayon araw mga bro, i-share ko sa inyo paano palakasin yung charging ng mga City 100. Kasi ang isa sa problema nito mga bro, pag inon nyo, umaandar kayo, nag-signal light ka, nagbusina ka, nag-stop light ka, namamatay na yung mga ilaw nya. Siyempre, dahil battery operated nga siya, kakapusin din to. So, palyado ang mangyayari dyan. So, ngayon mga bro, ay ipopulwib natin siya. So, tatanggalin natin yung pagka-floated ng body ground at papalitan natin to ng mas malakas na charger. Okay, so yan mga bro, bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, ano? Para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. Sa pagpo-full width mga bro ng City 100, kailangan nyo pong magpalit ng full width din na regulator rectifier. So meron tayong dalawang ginagamit dito, yung TTGR at saka yung Lihua brand. So ito yung gagamitin natin dito. Ayan, tapos mamaya ituturo ko sa inyo mga bro yung wiring, kasi i-modify natin yung wiring nito kasi hindi pwede, hindi plug and play po yung wiring nito, ano? So pag nagpo-full width. Tapos sa full width, madali lang, tatanggalin niyo yung cover, tatanggalin niyo yung shifting pedal. Ayan, kakalasin natin yan mga bro. At tatanggalin natin yung 8mm dito. Tatlo. Mga ano na pala to bro, mga silver na. Yan mga bro. So kung nakikita nyo, bali nakalas na natin yung magneto side cover, ano. Tapos tatanggalin nyo yung magneto mga bro, gamit kayo ng puller. Yung puller naman natin, yung pang wave, pang raider, pang smash, pares lang po dito sa City 100 po yan. So parang Mio kung baga, kasi sa mga ano itong ginagamit na kabila eh. So ang ikot nito ay counterclockwise, para kayong nagtanggal ng magneto ng mga Mio, Click, Nmax, Honda Beat, Aerox, parang kapares yung proseso ng pagtatanggal ng City 100. So sa pagpo-full width kasi mga bro, kaya sinabing full width yan, bali ang gagamitin natin dito, so kukunin natin yung kabilang dulo, kasi ito kasi mga bro, kita nyo to, winding, yan yung gitna, tapos ito yung blue na may stripe na puti, yan yung starting. Okay, ito yung pinakadulo, kumbaga iikot, lalabas, ito yung gitna, ikot ulit, lalabas, ito yung gitna, ay ito yung dulo ulit, kabilang dulo, yung body ground. Nakatornilyo kasi ito eh. Tanggalin natin para makita nyo. So ngayon, kaya siya half wave kasi hati lang ang pinagkuhanan ng supply. Ngayon, full wave natin, ang gagawin natin, kukunin natin yung dulo at saka yung dulo. So kung makita nyo, mayroong gitna, kaya tatanggalin natin tong gitna, no? Puputulin natin to, ililipat natin dito. Parang gano'n lang, simple lang mga bro. Kahit sa stator mga bro, gano'n lang ang proseso niya. Basta naintindihan niyo yung logic ng full wave, kahit anong motor yan mga bro, kaya niyo i-full wave dyan. Ayan, okay, maluwag na. Okay, tanggalin natin ito mga bro. Take note, ito yung dulo. Kumbaga, ito yung dulo at saka yung dulo. Ito yung dalawang dulo. Ito yung gitna. Ayan, ito yung dilaw. Puputulin natin itong dilaw mga bro. Ganun lang kasimple ang full wave mga bro. Ayan. Ito naman, kahit hindi tayo magdugtong, medyo mahaba to konti. Ilabas natin. Ayan o. Uyo, di ba?
Ayan. O, di ba? Ganun lang. Simple lang. Tapos, putulin natin to mga bro, yung dilaw. Patay pumutol. Ayan, putulin natin to mga bro, ah. Ayan. Simple lang. Putol na, di ba? Ayan. Ngayon, ito mga bro yung kulay dilaw, ah. Ito yung kulay dilaw na kulay. Ayan. So, ang gagawin natin dyan mga bro, ihinang natin itong dalawa. Okay? Putulin na natin to. Ayan. Tapos, kuha kayo ng panghinang mga bro. Ito, pagdudugtungin natin yan. So, ganun lang. Pagkatapos niyan, tapos na. Tapos, mag-modify na tayo ng charger. So, pwede naman tayo dito mag-modify. Pero yung wire na gagamitin natin dito is nandito rin. Kaya dito na lang tayo mag-modify ng regulator rectifier, no? Oh. Yan mga bro, so kung makikita nyo, napagdugtong na po natin yan. Ito na yan, oh. So nilagyan ko lang ng cable tie. So ulitin ko lang yung dilaw at saka yung ground dito na nakatornilyo. Pagsasamahin nyo lang yun. Okay? So dito naman mga bro sa stator, paglabas po nyan, pwede kayo mag modify dito. Okay? Kasi ang gagawin natin dito mga bro, ihiwalay natin yung linya ng kulay dilaw at saka yung kulay blue na may white. Yung kasi ang supply na binago natin doon. Okay, dahil naka-floated na siya, so hindi na natin to gagamitin yung rectifier ni bro. So ang gagamitin natin dito mga bro ay itong ayan, oh. Ito yung pang full leaf na rectifier na gagamitin natin. Okay? So ngayon, tuturo ko sa inyo mga bro yung connection ano. Para mas mabilis lang tayo, tanggalin ko lang muna to para makita nyo. Tapos kung saan natin ikakabit dito yung mga wire connection kapag ka nagpo-full wave. Yan mga bro, so natanggal na. So yung gagamitin natin na rectifier, merong 5 wires. So ito ay 5 wires din naman, pero hindi yan plug and play. Itong orange at saka itong dilaw, ayan mga bro, dito muna tayo sa orange saka yung dilaw. Yung orange saka dilaw ay pink pala yan, di orange, no? Yung pink na yan mga bro, ikakabit natin yan dito sa dilaw at saka sa blue na may stripe na puti. Okay, yan yung hininang natin tong kanina. Yan na yun. Ito yung galing ng stator. Ulitin ko, yung dilaw kakabit nyo dito sa dilaw din ng rectifier. Yung pink ikakabit nyo dito sa blue na may stripe na white. Pero baka magtanong kayo, pwede ba magkabaliktadan? Pwede naman magkabaliktadan yan. Wala namang problema yan kung magkabaliktadan. Tapos, yung itim na may stripe na yellow, kakabit natin yan dito sa green. Ayan. Okay ah. Ikakabit natin yan sa green mga bro. Tapos, yung pula, okay, may pula kasi dito eh. Yung pula na yan, ikakabit natin yan dito sa puti. Ito naman yung papunta ng battery. Kasi ang lahat ng mga Kawasaki mga bro, ang main line na ginamit o yung positive is yung kulay puti. Yung puti kakabit sa pula. Sa mga Honda pula kasi mga bro eh. Ngayon yung itim ay okay, yung itim ito yung magkocontrol ng charging natin. So kakabit natin to sa accessory wire. Pero kakabit din natin dito sa dilaw na may stripe na kulay yellow. Okay? Ulitin ko mga bro para maliwanag ano, yung yellow tsaka yung blue ikakabit natin dito sa yellow at tsaka sa pink. Yung puti ng stock na wire harness ng CT100 ikakabit natin sa kulay pula. Yung itim na may lining na yellow ikakabit natin dito sa kulay green, at yung itim ilalagay natin sa accessory wire or sa kulay brown at ikakabit natin dito sa yellow na may stripe na kulay pula. Yan yung wiring connection ng ating regulator rectifier. So hindi lang ako makakagawa ng tutorial, wala naman tayong taga-video mga bro ano. So yun lang. Tapos tanggalin natin itong mga gasket side at papalitan natin ng bagong side gasket para hindi tumagas. Okay? So kabit ko muna to mga bro, mamaya update ko kayo kapag na i-wirings na natin. So basic lang to mga bro, basic. Yan mga bro, so update tayo dito ano. So kung makikita nyo, bali naikabit na po natin. So ulitin ko lang sa inyo mga bro para mas maliwanag. Yung stock harness na itim na may stripe na yellow nakakabit sa kulay green ng rectifier. Yung yellow nakakabit din dun sa yellow.
Ayan. Yung blue na may stripe na puti ng stock na harness, nakakabit siya sa kulay pink. Ay, baliktad pala. Yung yellow nakakabit sa pink. Tapos yung blue, nakakabit dito sa yellow. Okay lang naman yan magkabaliktad kasi mga bro, ano. Tapos yung puti ng stock na harness, nakakabit sa kulay red. Yan yung supply ng battery. Tapos yung yellow na may stripe na pula, yan yung nakakabit sa itim. Tapos nagdugtong tayo ng isang wire. Ito yung wire na yon. Nakakabit naman siya sa accessory wire. Yan yung magkocontrol ng battery para hindi mag-overcharge. Okay? So ganun lang mga bro yung connection ng full wave regulator rectifier natin. So antayin na lang natin mga bro yung gasket nito taka yung battery. Testingin natin. Tapos siguro hindi ko na depende mga bro pag may uwas kasi magulo yung wiring oh. Tappings lang ang nangyari dito. Ayun oh, grabe. Ang daming wiring na nagkalat oh. 'Di ba? Ito, tingnan niyo naman oh. Parang may mga ilaw yata to. Ayun, may mga ilaw nga sa likod. So antayin lang natin yung may-ari mga bro kasi pinabili ko ng pyesa. Wala na kasi tayong mga stock na gasket nito. Ayun. Saan na nyo na? Dito na. Dito pa rin. Tama na. Bro, tingin mo. Sige bro, sige bro.